mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Bata pa lang ang aming mga anak noon ni Rico nang magtrabaho ako sa ibang bansa. Noong mga panahon kasing iyon ay masasabi kong naging mahirap ang aming kalagayan sapagkat walang permanenteng trabaho noon si Rico. Oo nga't nag-iisa lang siyang anak ng kanyang mga magulang at may kaya noon ang mga ito sa buhay. Pero simula nang magkasakit hanggang sa mamatay ang ina ni Rico, ay naubos lahat ng mga naipundar nila. Mabuti na nga lang din ay hindi na ibenta ang bahay nila, kung kaya't dun muna kami nakitira. Ang kaso, dahil nga sa may karamdaman noon ang ina ni Rico, ay hindi na nito nagawa pang magtrabaho, sapagkat siya ang nag-alaga rito. Mahal na mahal kasi niya ang kanyang ina. At dahil nakapagtapos naman siya ng kursong nursing, ay siya na ang nagpresentang mag-alaga dito. Bilang asawa naman ay sinuportahan ko lang siya. Nakita ko kasi kung gaano niya kamahal ang ina, kung kaya't hinayaan ko na lang siya sa bahay para mag-alaga rito. Total naman ay mayroon pa silang maliit na negosyo na pinamamahalaan naman ng papa niya. Yun nga lang, hindi lang talaga sumasapat sa aming lahat ang kinikita doon. Kung kaya't naobliga na akong mangibang bansa nang sa ganon ay masuportahan ko ang pag-aaral ng aming mga anak. Wala namang nagawa ng si Rico sa naging desisyon kong yun, kundi hayaan lang din ako. Sapagkat aminado din siya na hindi niya kayang sustentuhan ang mga bata. Nakapokus lang kasi siya sa pag-aalaga ng kanyang ina, kung kaya't nakalimutan na niyang may sarili siyang pamilya. Gayunpaman, imbes namang mainis o magalit sa kanya, ay inunawa ko na lang din siya. Ang totoo kasi ay humahanga pa ako dito, sapagkat bibihira ang ganung anak sa kanyang mga magulang. Marahil ay minahal talaga siya ng kanyang ina, na hindi ko katulad na kulang na lang ay ibenta ng aking mga magulang. Kaya naman sa bagay na yon ay wala na rin akong nagawa pa, kundi makipagsapalaran na lang sa ibang bansa para sa aming mga anak. Sabi nila ay may pagkamartir daw akong asawa, dahil pumayag ako sa ganong setup namin ni Rico. Well, para kasi sa akin ay hindi naman mahalaga kung sino ang nagtatrabaho sa aming dalawa. Bagkus, ang importante ay nagtutulungan kami. Ganun naman talaga ang mag-asawa, di ba? Magkaramay sa hirap at ginhawa. At bilang asawa ni Rico ay nandito lang ako palagi sa kanya. Nakasuporta at nagmamahal, kahit pa nasa ibang bansa na ako. Sa kabila naman ng pagtatrabaho ko, ay patuloy lang sa paghingi ng paumanhin si Rico. Lalo na ang pagpapasalamat sa akin, dahil imbes na sukuan ko raw siya, ay mas nalaig pa rin sa akin ang pag-unawa. Alam ko rin naman kasi na gusto niyang magtrabaho, pero wala lang siyang magawa, dahil kailangan talaga siya ng kanyang ina. Kaya naman, hindi ko na yun ipinagdamot sa kanya, sapagkat alam naming lahat na hindi na rin ito magtatagal pa. Pero sa totoo lang ay mahirap talagang malayo sa pamilya, lalo na kapag nag-iisa lang ako sa bahay na pinagtatrabahuhan ko. Mayroon din kasing pagkakataon na dinadalaw talaga ako ng homesick, kahit pa nga halos ilang taon na rin ako doon. Kaya naman nang mamatay na ang mama ni Rico, ay tinapos ko na lang ang aking kontrata at hindi na bumalik sa ibang bansa.
Ang sabi kasi sa akin ni Rico ay siya naman daw ang bahala sa aming mag-iina niya. Nang sa ganon ay makabawi naman daw siya sa amin. Sa puntong yun ay sinunod ko lang naman siya. Dahil ang totoo ay gusto ko na rin silang makasama. Ang kaso, sa pag-uwi ko namang iyon ay hindi ko alam na ito naman pala ang magpaplanong mangibang bansa. Mahal, kailangan mo ba talagang umalis? Nakakailang buwan pa lang ako dito Reklamo ko sa kanya. Oo mahal, sayang naman kasi ang oportunidad sa akin kung hindi ko yun tatanggapin. Tugon naman sa akin ito na wala rin akong nagawa. Kaya naman noong mga panahong iyon ay iniwan rin kami ni Rico sa bahay nila, kasama ang kanyang papa. Hindi rin naman ito napigilan ng kanyang ama, dahil para rito ay tama lang ang gagawin ng anak. Nangako naman si Rico na kapag maayos na daw ang trabaho niya doon, ay kukunin niya rin kami. Subalit hindi naman iyon naging madali para sa kanya, sapagkat may mga pagsubok din siyang kinaharap doon. Sa katunayan, ay may halos 1 taon na nga rin na hindi ito nakapagpadala sa amin, dahil naloko siya ng kanyang employer. Gustuhin rin naman daw niya na umuwi, ay hindi rin niya magawa, dahil wala siyang sapat na pambili ng tiket. Kaya naman, nag-TNT na lang muna doon si Rico, hanggang sa makahanap ng ibang trabaho. Mabuti na nga lang din ay nandyan ang papa niya na aking biyanan, na siyang sumuporta at bumuhay sa amin ng kanyang mga anak. Sapagkat kung wala ito ay hindi ko alam kung paano pa makakapagpatuloy ng pag-aaral ang mga bata. Naubos na rin kasi ang aking ipon, dahil iyon ang ipinanggastos ko sa pag-aaral at pangangailangan ng aming mga anak. Hindi rin naman sumasapat nun ang ibinibigay sa akin ng papa ni Rico, kung kaya't kailangan ko pa rin gastusin ang naitabi ko. Sinubukan ko naman nung mamasukan, pero dahil sa may edad na rin ako, ay nahirapan na akong matanggap. Kaya naman ang ginawa ko ay tumulong na lang sa negosyo ni Papa Ray. Nang sa ganon ay kahit papano ay may magawa ako. Ayaw rin naman kasi nitong magpahinga pa, sapagkat bata pa naman daw siya. At sa puntong yun ay totoo naman ang sinabi niya. Dahil kung titingnan mo ito, ay talaga namang parang magkapatid lang sila ni Rico. Kung minsan nga ay may iba pa kaming nagiging customer na akala ay kami ang mag-asawa ni Papa Ray. Kapag ganun naman, ay nakikita kong tinatawanan lang sila nito. Pero sa isang banda, ay para bang napapansin ko na mas nagiging malapit na sa akin ito. Dati kasi ay ramdam kong naaalangan itong kausapin ako. Pero simula nang makasama niya ako sa negosyo, ay unti-unti na rin naging panatag ang loob niya sa akin. Sa totoo lang, ay nung una ay hindi ko masyadong kinakausap si Papa Ray. Hindi kasi ko masyado nito nung pinapansin. Kung kaya't pakiramdam ko ay hindi niya ako gusto para sa kanyang anak. Tahimik lang din kasing tao ito, at kikipulang kapag may sasabihin sa akin. Kaya tuloy ang tingin ko rito noon ay may pagka-istrikto, bagay na hindi naman pala totoo. Simula kasi nang iwanan ako rito ni Rico, ay dun ko lang mas nakilala si Papa Ray. Na yung akala kong masungit at istrikto, ay kabaligtaran pala talaga niya. Bukod doon, ay maalalahanin din ito sa amin at maalaga pa. Bagay na ni minsan yata ay hindi ko naramdaman sa aking asawa. Kung sa bagay, hindi naman kasi talaga showy at sweet si Rico, na hindi yata niya namana sa kanyang ama. Pero kahit na ganun ito, ay
ay mahal na mahal ko pa rin naman siya. Sapagkat siya lang ang lalaking pinag-alayan ko ng lahat. Sa katunayan, ay ipinangako ko nga rin sa kanya noon na kahit ano ka kung mangyari ay hindi ko siya iiwanan. Ang kaso, simula naman nang makasama ko ang aking biyanan na papa niya, ay para bang bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin. Nabigla na lang akong nakararamdam ng tila kakaibang init na gustong kumawala sa aking pagkatao sa tuwing nadidikit ang balat sa akin nito. Nung una ay hindi ko lang naman iyon pinapansin. Dahil baka kako naninibago lang ako rito. Isa pa ay nakakahiya din naman sa aking biyanan kung pag-iisipan ko ng hindi maganda ang mga kabutihang ipinapakita niya sa amin. Kaya naman pilit ko na lang ding binabaliwala ang pakiramdam na yon. Nang sa ganon ay hindi ako maalangan dito. Ang kaso, kahit ano namang gawin kong iwas rito, ay para bang nananadya pa ito. Hanggang sa dumating na nga ang isang pangyayari na ewan ko ba kung paano kami humantong sa ganong sitwasyon. Isang araw, habang ako ay naglilinis noon sa bahay, nang bigla na lang dumating si Papa Ray na may mga daladalang pagkain. Nagtaka naman ako noon kung bakit ang dami-dami nitong dala. Kaya tinanong ko siya kung para saan yon. Ngunit laking gulat ko nang sabihin nitong birthday daw niya nung araw na yon. At maya-maya raw ay pupunta ang kanyang mga kumpare. Kaya naman kaagad ko rin itong binati. At pagkatapos ay tinulungan na siyang mag-ayos ng kanyang handa. Hindi rin naman nagtagal ay dumating na rin ang kanyang mga bisita at sabay-sabay na kaming nagkainan. Ngunit habang kami naman ay kumakain, ay napansin ko sa aking biyanan na tila ba malungkot ito. Pero kaagad din namang sumagi sa isip ko na baka namimiss lang niya ang kanyang yumaong asawa. Kaya naman nang magsialisan na ang kanyang mga bisita at napagsolo ito, ay lakas loob na akong lumapit sa kanya. Mas lalo ko kasing napansin sa mukha nito ang kalungkutan. Lalo na nga't maski si Rico ay hindi man lang yata naalala ang birthday ng ama. Kaya naman kahit nag-aalangan ay lumapit na ako dito. Nang sa ganon ay kahit papano ay mapagaan ko ang loob niya. Ang kaso, habang kausap ko naman ito, ay para bang may kung ano sa bahagi ng aking pagkatao ang nabuhay bigla doon. Hanggang sa bigla ko na nga lang na-miss ang isang bagay na ginagawa lang namin ni Rico tuwing gabi. Pa, ayos lang po ba kayo? Tanong ko dito nang makitang nag-iisa siya sa terrace. Ayos lang ako. Na-miss ko lang yung mama mo. Tuwing birthday ko kasi, siya ang nagluluto ng mga handa ko. Tugon naman sa akin ito. Ganun po ba? Pasensya na po kayo ha. Hindi ko po kasi alam na birthday nyo ngayon. Wala din naman pong nabanggit sa akin si Rico nung last na nagkausap kami. Anya ko naman sa kanya. Ano ka ba? Ayos lang yon. Pero ang hindi ayos sa akin, yung makalimutan ng anak ko ang araw na to. Wika pa nito, sabay buntong hininga ng malalim. Nung mga sandaling yon ay hindi naman ako nakasagot pa. Aminado rin naman kasi ko na simula nang mapunta si Rico sa ibang bansa, ay malaki ang ipinagbago nito. Sa katunayan, ay madalas na nga rin kami kung mag-away. Dahil tuwing kausap niya ako, ay napapansin kong palaging mainit ang ulo niya. Kapag ganun naman, ay inuunawa ko na lang din si Rico. Sapagkat alam kong hindi ganun kadali ang mamuhay sa ibang bansa.
Yun nga lang, habang tumatagal naman siya doon, ay mas padalang ng padalang ito kung tumawag sa amin. At sa tuwing tinatanong ko kung may problema ba siya, ay palaging ayos lang naman ang isinasagot nito. Kaya naman sa sinabing yun ni Papa Ray, ay wala talaga akong na-comment dito. Ngunit habang nagkikwento siya sa akin, ay may kung anong awa akong naramdaman. Hanggang sa ang awa kong iyon ay napalitan din ng kakaibang pagmamahal para sa kanya. Sa totoo lang, ay nung mga panahong iyon ay wala kaming pinagkaiba ni Papa Ray. Pareho kasi kami nitong walang asawa sa tabi. Dagdagan pa yon ng pangungulila sa kanila. Kaya nga siguro hindi ko na rin napigilan pa ang bumigay rin sa kanya. Sapagkat aminado ako sa aking sarili na tuwing gabi ay hinahanap-hanap ko rin ang mainit na haplos at halik na mula kay Rico. Hanggang sa isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan, ay bigla na lang akong nakaramdam ng pagkauhaw. Kaya naman habang tulog na tulog noon ang aking mga anak, ay lumabas muna ako ng aming kwarto para sana kumuha ng maiinom. Ngunit pagdating ko sa kusina, ay talaga namang nagulat ako nang makita doon si Papa Ray, habang mag-isa itong umiinom ng alak. Hindi ka rin ba makatulog? Tanong sa akin ito nang makita niya. Medyo po. Tugon ko naman sa kanya at saka kumuha ng baso at nilagyan iyon ng tubig para inumin. Noong mga oras na yon ay ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin ni Papa Ray. At kahit medyo madilim sa kusina, ay ramdam ko rin na nakatitig ito sa akin, na siya namang tumatagos sa buo kong pagkatao. Nagulat pa nga ako nang maramdaman ko ang mainit niyang kamay na dumampi sa aking balikat. At tila tinulos naman ako noon sa aking pagkakatayo, nang hapusin ito ang aking pisngi. Hindi ko naman alam noon kung ano ang aking gagawin. Basta, napapikit na lang ang aking mata at para bang bigla na lang akong nawala sa aking sarili. Hindi ko nga rin nun maintindihan kung bakit hinayaan ko lang si Papa Ray sa kanyang ginawa. Lalo na nang ipagpatuloy lang nito ang paghima sa aking braso na may lambing at pag-iingat pero mukhang may kahulugan. Papa Ray, wika ako dito na halos pabulong lang. Tila nagulat naman ito nang bigkasin ko ang pangalan niya. Pero imbes na alisin ang kamay sa aking braso, ay nagpatuloy lang siya sa ginagawa. Subalit imbes na magpigilan ito, ay para bang may kung ano sa bahagi ng aking katawan ang tila nagugustuhan yon. Maya-maya naman ay naramdaman ko na ang init ng hininga ni Papa Ray na nakadikit na sa aking tainga. At nang bulungan ako nito para yayain sa kwarto niya, ay para bang isa na lang ako ng robot na sumunod sa kanya. Nung gabing iyon ay hindi ko maintindihan kung bakit napapayag ako ni Papa Ray na gawin ang isang bagay na alam naman naming dalawa na hindi tama. Pero sa dalawang puso na nangungulila, ay doon ko mas naunawaan kung bakit ganun na lang ako kabilis bumigay dito. Nang ilapit ni Papa Ray ang kanyang mukha sa akin, ay hinayaan ko lang ito. Bagkos ay napaganti pa ako sa ginawa niya. Nang ihiga naman niya ako sa kanyang kama, ay halos nakatitig lang din ako rito habang naghihintay sa gagawin niya sa akin. At hindi rin nagtagal, ay tuluyan ng nabura ang tila linyang humahadlang sa aming dalawa. Ang linyang naghihiwalay sa pagiging manugang at sa isang bagay na bawal, mas mapanganib, ngunit hindi mapigilan.
Nung gabing yon ay tuluyan na kaming natupok ng apoy ni Papa Ray. Hanggang sa pareho na rin kaming tong nakatulog dahil sa pagod. Nang magising naman ako ng madaling araw, ay kaagad na akong lumabas ng kwarto nito at saka lumipat sa aming kwarto. Kinaumagahan naman ay nagulat na lang ako nang makita na si Papa Ray na nagluluto sa kusina. First time niyang gawin yon at talaga namang ipinagtaka ko yon. Lalo na nang mapansin ko ang ibang ngiti nito sa kanyang labi. Nakaagad ko rin namang nahulaan ang ibig nung sabihin. Papa Ray, yung nangyari po sa ating kagabi, pwede bang kalimutan na natin? Pakiusap ko rito. Hindi naman ito kumibo. Bagkos ay nagpatuloy lang sa pagluluto. Nang magising naman ang aking mga anak, ay tila nawala na rin iyon sa aking isip. Hanggang sa hinayaan ko na lang din ang nangyari sa amin ni Papa Ray. Subalit habang lumilipas pa naman ang mga araw nang wala si Rico, ay mas lalo lang akong nangulila dito. Kaya naman dahil na rin sa hindi ko mapigilan ang init na dulot ng tingin ni Papa Ray, ay napapasunod na lang ako sa kanya. Hindi ko nga rin nun maintindihan ang aking sarili kung bakit napapapayag ako ng aking biyanan sa gusto nitong mangyari. Kaya naman dahil doon ay ito na ang nagpuno ng pangungulila ko sa kanyang anak. Mabilis na lumipas ang panahon. Hanggang sa nagpatuloy lang kami sa aming ginagawang iyon ni Papa Ray. Habang may nangyayari naman sa aming dalawa, ay hindi ko na rin napigilan pa ang aking sarili na hindi mahulog ang loob ko rito. Kung kaya't, unti-unti na rin napamahal sa akin ito. Ganon din naman sa akin si Papa Ray, dahil inamin mismo niya yon. Kaya naman, buhat noon ay lihim na kaming nagsama nito na parang siya na ang asawa ko. Na si Papa Ray na ang umako sa lahat ng obligasyon ng kanyang anak sa aming mag-iina nito. Naging maayos naman ang naging pagsasama naming lahat sa bahay. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, ay bigla na lang nauwi si Rico. At noong mga sandaling yon, ay hindi ko alam kung ano ba ang aking mararamdaman sa kanya. Alam kong mahal ko siya, pero parang mas mahal ko na ang papa niya. At sa bagay na yon, ay hindi ko tuloy alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Ngunit bilang isang ina at asawa, ay mas nanaig pa rin sa akin ang piliin si Rico. Kahit na nga ang totoo, ay para bang hindi na ako sigurado sa kanya. Pagdating naman nito ay pinilit niya akong mangupahan na lang kami sa isang bayan na medyo may kalayuan sa kanila. Sa bagay na yon ay wala na rin akong nagawa pa, kundi syempre sumama sa kanya dahil mas inisip ko na lang noon ang kapakanan ng aming mga anak. Hindi rin naman kami pinigilan noon ni Papa Ray dahil aminado ito na mali ang namagitan sa aming dalawa. Kaya naman para makalimot sa isa't isa, ay sumama na kami ng mga bata kay Rico. Kahit pa nga alam kong mahirap iyon para kay Papa Ray. Pero bilang manugang nito, ay labis pa rin naman akong nagpapasalamat sa kanya. Dahil sa kabila ng kakulangan ng kanyang anak sa amin, ay palagi lang siyang nandyan upang punan iyon sa amin ng mga bata. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Julia.